Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jerry Glino at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Matagal-tagal na hindi nagsasalita si Chanho. Pero kay Huya pumayag na talaga si Chanho. Noong nag-undercover ako kay Han Sanchen, talagang pinahirapan ako ni Han Sanchen hanggang sa hindi makatao ang anyo niya. Gayunpaman, nakita ko ang iba't ibang reaksyon ni Han Sanchen. Kuya, alam mo rin na hindi ganoon kalaki ang bilang ng mga tauhan ni Han Sanchen, bagamat marami, hindi naman tayo dahado. Kung pantay-pantay ang ating mga numero, overwhelming advantage. Sino ang mananalo sa dulo ng laban na ito? Mahirap sabihin kung sino ang natalo, aminin man ng panganay o hindi. Bagamat hindi siya nasisiyahan sa Han Sanchen, kailangang aminin ni Chanho na ang mga sinabi ni Huya ay totoo. Na ang pangkat ng mga kabalyero lamang ay tumatakbo ng walang kahirap-hirap. Ibig sabihin, ang kanilang mga kawal ay hindi gaanong takot sa buhay at kamatayan, at hindi sila natatakot sa sakit, kung hindi man, sa ilalim ng kanilang mga kabalyero. Ang mga puso ay nadudurog. Bilang karagdagan, mayroon silang sapat na kalamangan sa bilang, kaya't ang labanan ay ipinaglalaban hanggang sa araw na ito, at hindi sila nahulog sa anumang kawalan. Kung hindi, ang tagumpay o kabiguan ay talagang mahirap sabihin ngayon. Sa pagkakaalam ko, ang mga orihinal na miyembro ng pangkat ng mga kabalyerya ay mga sibilyan lamang mula sa kastilyo ng Chanmo. Sa madaling salita, wala pang isang buwan mula noong sumali ang grupong ito ng mga tao sa Han Sanchen, ngunit sila ay nagbago mula sa pagiging isang piraso ng isda at karne sa awa ng iba, ang mahigpit nating kaaway. Kapatid, alam mo ba ang dahilan nito? Dahil sa ano? Dahil ang Han Sanchen ay isang kayamanan, sinabi ito ni Huya, na nagkukunwaring napakamapanirang puri, bagamat si Han Sanchen ay isang tao lamang, sa ilang kadahilanan ay napakayaman niya sa gayong murang edad, hindi lang iba't ibang uri ng elixir ang mayroon siya, at higit sa lahat, iba't ibang diskarte sa antas ng Diyos. Dahil sumali ako sa kanila, nakakuha ako ng kaunting tiwala mula sa Han Sanchen. Sa makatuwid, nakakuha ako ng isang karaniwang entry-level na sekretong libro, na siyang lihim na pamamaraan na ginamit ko noong nag-away ako sa aking panganay na kapatid. Ngayon, tinatawag itong Taisho Divine Step. Bagamat 10 galaw lang ang nilalabanan ng dalawang panig, masasabi ni Chanho sa husay ni Huya na ang mga kasanayang ginamit niya ay talagang hindi mahuhulaan. Kung sasabihing God-level technique, hindi talaga tumututol si Chanho dito. Yung teknik na ginamit mo kanina ay isang panimulang lihim na libro lang. Oo, kahit sinong magaling mag-aral ng ganyang teknik. San-san, na, matatagpuan sa antas ng baguhan. Gayunpaman, kahit na ang pagmamalabos na ito ay medyo pinalaki, ito ay naaayon din sa aktwal na sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, paano ang isang grupo ng mga ordinaryong tao ay mag-transform sa kanilang mga sarili bilang mga kabalyerya ngayon sa napakaikling panahon kung hindi sila gumastos ng maraming pera? Mayaman talaga itong si Han Sanchen, napabuntong hininga si Chanho. I can't help it. I have so much. Natural, my actions are far beyond ordinary people's imagination. Tumanggo si Huya at nagsabi, sa pagkakaalam ko, si Han Sanchen ay may kahit 12-dosenang mga diskarte sa antas ng Diyos sa kanyang mga kamay, at marami sa mga ito, antas ng Diyos, ngunit higit pa sa lihim na pamamaraan sa antas ng Diyos. Tumanggo si Chanho, ituloy mo. Ang sabi ni Huya, sa totoo lang, wala nang masasabi pa sa puntong ito, pumunta ako sa Han Sanchen para mag-higanti, ngunit higit sa lahat, gusto ko pa ring makakuha ng higit pang mga kasanayan sa antas ng Diyos. Kung makakakuha ako ng 1 o 2 kopya, ano ang magiging hinaharap? Kuya, can you imagine? So, nung pumasok ako at nakita ko si Han Sanchen na
Nagising, dali-dali ko siyang tinago, ang layunin ay upang ayusin para sa mga tao na bigyan siya ng maraming mga table tasks hanggat maaari, bagamat hindi nito kayang gamutin ang lason, magandang bagay na ipagpaliban man lang ito, and more importantly, this is mainly used to deceive Han Sanchen. I told him that I didn't actually betray him. Gusto ko lang makahanap ng tamang pagkakataon para iligtas siya at pagkatapos ay dayin siya sa ilang mga kasanayan sa antas ng Diyos. Originally, I wanted to do this alone, but since you and I are already brothers, how about we divide it? Split it. Bahagyang nagulat si Chanho. Obviously, very bold ang idea na ito, pero kailangan niyang aminin na ang ganoong tukso ay napakalakas para tanggihan. Kuya, tahimik lang na nil-iPad ko si Han Sanchen, ngayon ay nasa kampo namin siya. I promise that he will be placed in the cell again within 1 day. I can also guarantee that brother will get it, at least 2 God-level techniques. Bilang tanda ng sinseridad, maaari kong ituro sa aking nakatatandang kapatid ang taisyo na banal na hakbang ngayon. Itinaas ni Chanho ang kanyang ulo, natatakot akong isang araw ay masyadong mahaba. Close confidant ng mga nakakatanda ang panganay na kapatid, kung gusto mong maantala ang sinuman, may paraan para maantala ito, di ba? Siyempre, ang isang araw na sinabi ng nakababatang kapatid ay tiyak na hindi talaga isang araw, kundi isang maximum na limitasyon, hamampas si Huya habang mainit ang bakal. Basta makukuha mo ang skill sa pamamagitan ng panloloko, baka pwede mo siyang pabalaykan sa loob ng 1 oras, o kahit 1/4 ng 1 oras. Although may risk talaga, may sense naman ang sinabi ni Huya. Sa kanyang katayuan at sa tiwala niya sa mga matatanda, hindi magiging problema para sa kanya na maantala ng ilang panahon. Maaring mahirap nga ang 1 araw, ngunit ang ilang oras ay walang problema, at ang oras na ibinigay ni Huya ay walang anumang problema. Sino ang hindi gustong makakuha ng mga kasanayan sa antas ng Diyos ng libre? Alam mo, ngayon ang kanyang paglilinang ay karaniwang umabot sa bottleneck ng parehong antas. Ang isang pangkat ng mga kasamahan ay may magkatulad na mapagkukunan at magkatulad na mga kwalifikasyon, kaya natural na walang gaanong pagkakaiba sa pangkalahatan. Ito ay isang balanse sa pagitan ng bawat isa, ngunit ito rin ay isang malaking problema. Kung ang lahat ay gumagawa ng karapat-dapat na mga gawa o nakalulugod sa mga matatanda, hindi ba ang layunin ng lahat ay nagsisikap na tumayo mula sa gayong suliranin? Ang layunin ay natural na makakuha ng pagkakataong ma-promote at mangibabaw sa iba mula ngayon. Siyempre mahirap din ito. Gayunpaman, ngayon ay may iba at medyo madaling pagkakataon. Hanggat kaya niya ang mga kasanayan sa antas ng Diyos, maaari siyang mauna sa iba at madaling manalo sa unang lugar sa mahihirap na sitwasyon, na nagbibigay sa kanyang sarili ng magandang kinabukasan. Maaari mo bang siguraduhin na hindi ito aabot ng higit sa 1 araw? Pagkarinig sa tanong ni Chanho, nakahinga ng maluwag si Huya. Wala siyang pakialam kung gaano katagal ang Han Sanchen, sa sandaling ito, kung matagumpay niyang maantala ito ng ilang sandali, mabibilang ito bilang 1 sandali. Siyempre, kahit hindi pa nanagutan ng nakababatang kapatid ang mga panganib na kinuha ni Kuya, kailangan pa rin niyang managot sa sarili niyang buhay. Ito ang base camp natin, gaano kaya katapang ang nakababatang kapatid? Bahagyang tumanggaw si Chanho. Pag-iisip tungkol dito, ito ang aming pangunahing kampo at ito ay mabigat na armado, imposibleng makatakas si Han Sanchen. Tsaka matagal nang nalasan si Han Sanchen. Originally, kung may maglakas loob man na gawin ito sa harap ko, hinding-hindi ko siya papakawalan. Gayunpaman, Kuya, kapatid kita, at naniniwala ako sa iyo. Matapos magsalita, sinilip ni Chanho ang walang laman na selda sa kanyang harapan, tingnan mo, patay na ba si Han Sanchen? Siyempre, ang mga makakasunod kay Chanho sa piitan sa oras na ito ay mga crony ni Chanho, at ang kanilang emosyonal na katalinuhan ay natural na hindi mababa. Matapos marinig ang tanong ni Chanho, halos sabay-sabay na sinabi ng ilang tao, nag-uulat sa punong commander, si Han Sanchen ay nakahiga ngayon sa selda, hindi kumikibo, parang patay na aso. Malamig na tiningnan ni Chanho ang iilang sundalong nagbabantay sa kulungan, paano ka? Nawawala si Han Sanchen, kung ikakalat ang bagay na ito, anuman ang dahilan, tiyak na hindi makakatakas sa anumang pagkakasangkot ang grupo ng mga nagbabantay sa kulungan, at ang kahihinatnan ay mapapahamak lamang sa kamatayan. Ngayon,
dahil may turning point, natural na hindi bibitaw ang mga taong ito. Nakita ko rin si Han Sanchen na nakahandusay sa selda, humihinga lang ng kaunti. Napakabuti. Tumanggaw si Chanho na may kasiyahan, pumunta kayong lahat at manood sa labas, kung may bumisita, sabihin sa akin na ako, si Chanho, ay nagtatanong kay Han Sanchen sa selda, pagkatapos ng interogasyon, natural na iuulat ko ito sa mga matatanda, sitwasyon, bawal mang istorbo ang ibang tao. Agad na lumuhad ang munting pinunong nagbabantay sa kulungan at sinabing, I understand, little one. Kung ito ay tapos na, kakain tayo ng karne, at ikaw ay natural na magkakaroon ng sopas, ngunit kung magkamali, dapat mong malaman na hindi namin ito maipaliwanag, ngunit tiyak na mamamatay ka. Oo, ang maliit ay pupunta at magbabantay sa labas. Pagkasabi nito, siya at ang ilan sa kanyang mga tauhan ay nagmamadaling umalis sa piitan at masunurin na nagtungo sa labas upang manood. Pagkalabas ng gwardya ng bilangguan, ngumiti si Chanho at sinabi, sa totoo lang, sa pagitan mo at sa akin, hindi mahalaga ang tulong ko o kahit ano, mga kapatid, dapat tayong magbahagi ng hirap at magbahagi ng mga biyaya. Bagamat ang mga salitang binigkas ay napakagaan at tila walang ibang kahulugan, hindi naman tanga si Huya at syempre alam niya na pinipilit ni Chanho ang kanyang sarili na magpakita ng sinseridad. Sa madaling salita, interes ang unahin ng mga tao. Gayunpaman, ayaw tumanggi si Huya, hanggat kaya niyang bilhin ang oras para sa Han Sanchen, ang mga unang sakripisyo ng kapatid ay hindi maiiwasan, ang taisyo banal na hakbang, Kuya, bantayan mo ito. Habang gumagalaw si Huya, seryoso rin itong tiningnan ni Chanho. Sa oras na ito, Han Sanchen sa bawang Heavenly Book, bagamat pansamantalang naresolba ang krisis sa labas, nandoon pa rin ang krisis sa loob. Ang kailangan lang ay isang mahalagang pagkakataon. Walang paglilinang, ang mga Meridian ay nasira. Umasa lang siya sa sarili niyang bloodline at sa Golden Spirit Energy na ibinigay ng 8 Desolations Heavenly Book para mag-react. Bagamat napakalakas ng bloodline, ang gininto ang espiritu na ibinigay ng bawang Tianshu ay mas makapangyarihan kaysa dati, maaari itong magbigay ng Han Sanchen ng walang katapusang tulong nang hindi nangangailangan ng mga Meridian at umaasa lamang sa pisikal na katawan. Ngunit ang mga ito ay palaging panlabas. Upang harapin ang isang ganap na troll, ito lamang ay malinaw na hindi sapat. Biglang lumitaw ang gininto ang katawan, na pinapalitan ang mga Meridian, na nag-uugnay sa lahat. Kasabay nito, ang banal na aura na iniwan ni Master Gui Yuanzi ay napakinabanggan din ang pagpapala ng gininto ang katawan. Ang kadiliman ng troll ay walang hangganan, ngunit ang gininto ang katawan ay maaari ring tumagos sa isang piraso ng sarili nitong liwanag. Pero ngayon, malungkot ang lahat. Ito ay isang foregone conclusion lamang. Ang dalawang panig ay malinaw na sa isang pagkapatas. Kailangan ng Han Sanchen ng breaking point. Kahit gaano pa kaina ang paputok na puntong ito. Ngunit maaari itong basagin ang yelo. Kapag nabasag ang yelo, natural na matutunaw ng tubig ang lahat. Sa oras na iyon, maaaring magkaroon ng turning point. Kung hindi, may dilat lamang ni Han Sanchen ang kanyang mga mata na parang nasa kalagitnaan ng gabi. Bagamat nakakapit siya, walang nakakaalam kung gaano siya katagal makakapit, ang alam lang nila ay tuluyan na siyang pipaykit dahil sa antok. Han Sanchen, yan lang ba ang meron ka? Muling narinig ang sinabi ng troll. Nilalaban ka, pero ano? Hanggang kailan mo kayang pigilan? Paghamak, kahit na puno ng malalim na pangungutya. Ang kadiliman ay laging pumapalibot sa banal na liwanag, kahit na may lugar ang banal na liwanag ni Han Sanchen, mabuti naman kung tutuusin. Pwede ka bang pumasok na may kill? Ang kamalayan ni Han Sanchen ay hindi rin nagpakita ng paghamak. Bagamat hindi niya masisiguro kung hanggang kailan siya magtatagal, kahit sandali lang ay magiging walang magawa ang taong ito laban sa kanya. Konting oras na lang magpakamatay ka na, malamig na umungol ang troll. Han Sanchen was disdainful, you are just showing off your power in front of me, it's not that I can't understand it, kung tutuusin, nakakahiya talaga sa isang tulad mo na matalo sa isang katulad kong mortal at matrap sa katawan ko, nang. Ngayon, sa wakas ay sinamantala mo na ako habang ako ay may sakit, at medyo nabawi mo na ang katayuan mo, paanong hindi mo ipapakita ang iyong kapangyarihan? I pity you, you can just scream,
I am too tamad to talk nonsense with you. Pagkarinig nito ay hindi na napigilan ng troll. Siyempre tumanggi siyang tanggapin na mahuli siya ni Han Sanchen, ngunit hindi may kakaila na ang mga sinabi ni Han Sanchen ay higit pa o mas naaayon sa katotohanan. Ibig mong sabihin hindi ako mananalo ngayon. Hindi ko sinabi iyon. Pero yon ang ibig mong sabihin, ang ilang mga salita ay mas hindi komportable na iwanan ng hindi sinasabi kaysa sa direktang sabihin ang mga ito. Nakangiting sabi ni Han Sanchen, hindi ba? Niloloko mo lang ako na wasak ang cultivation ko at naputol na lahat ng meridian ko, anong tawag dito? Wala sa bahay ang tigre at nangingibabaw ang unggoy, kung nasa kasagsagan ako, kailangan mo bang sabihin ko sa iyo kung ano ang mangyayari sa katawan ko sa mahabang panahon? Ang mga iskolar ay maaaring patayin, ngunit hindi mapahiya. Lalo na bilang troll. Pagharap sa pangungutya ni Han Sanchen, galit na galit siya, bastos ka, sa tingin mo ba ang pagkulong sa akin sa katawan mo ay kredito mo at nanalo ka? Ang katotohanan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. If it's true, let me ask you, why don't you dare to compete with me on this weekday? Lagi kang mag-iingat, sa takot na mawala ka sa isip mo at hayaan mo akong makawala sa iyong pagtitimpi. Alam din ito ni Han Sanchen, sadyang pinipigilan niya ang kanyang emosyon, sa totoo lang, natatakot siya na ang lalaking ito ay makalusot sa pagkakakulong ng kanyang katawan. Gayunpaman, paano aaminin ng taong tulad ni Han Sanchen sa oras na ito? Sinadya kong umiwas, ngunit sa tingin mo ba iniiwasan kita? Natatakot akong maging sanhi ng pagkulo ng dugo ng dragon. Ang isang magic dragon ay isang higanti sa iyo, ngunit sa akin, ito ay isang itim na uod. Sa akin, black worm din siya. Sinabi ni Han Sanchen ng masama, dapat lang nabigyan mo ang lahat ng isang tiyak na halaga ng paggalang, kung aawayin kita, at sinasamantala niya ako, mangyayari ito, ang kaunting kapangyarihang iyon ay sumisira sa balanse sa pagitan mo at sa akin, kaya ano ang dapat nating gawin? Ikaw bastard, ang ibig mong sabihin ikaw at ako ay magkaparehong makapangyarihan, and that dragon's blood is just the straw that breaks our balance. Galit na galit ang troll, ibig sabihin lang nito na habang masyadong mataas ang tingin ni Han Sanchen sa kanyang sarili ay hindi rin niya siniseryoso ang sarili. Exactly, mahinang sabi ni Han Sanchen, you stinky boy has such a hard and stinky mouth. Okay, gusto kong makumbinsi ka. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!